Ito, paalala lang natin impeachment. Rig, probe, sought on 1 point. Kahapon po, nireact natin almost 6 billion na almost 6 billion nung isang araw, 6 billion na panis na pagkain ng estudyante. Pinapamukha ko lang sa inyo, dito na po na grabe yung pera natin sa yung pera natin na nalalagas ng walang kakwenta-kwentang dahilan. Nakaraan, 6 na bilyong pagkaing expired. Ngayon naman po, eto naman tayo sa DepEd. Kung hindi expired, yung laptop naman, napabayaan naman. Kita mo naman, ang kinuha pang model si Gina Acosta. Kilala ko to si Gina Acosta, ito to Gina Acosta, ikaw ba to? Parang namumukhaan kita Ito ka ba, Gina Acosta? Parang namumukhaan kita Alam ko patay ka na Alam ko patay na yan Siya ba yun? Alam ko patay na yan Nakita ko yan, nakaandusay Ayan ba yun? Patay na yan Bakit buhay yan? Patay Patay na yan Ba't nandito ka? Patay ka na! Ikaw ba yan? Ba't nandito ka? Sir, saan natin nadali? Klinik lang. Klinik Mag-movement lang talaga mo. Tignan nyo dito Tignan nyo kunyari hinimatay. Hinimatay tignan nyo hinimatay. Ayan hinimatay. Diba hinimatay? Hindi na daw makausap. Pagliko ng wheelchair, naubos yung kaarte yan, napatungkod. Uy. Di ka, pagliko ng wheelchair, ayan liliko yung wheelchair, ayan Yan, liliko. Hop. Biglang magigising yan, tignan mo arte. Hop, ayan na, liliko. Hop. Hop. Oo, gumalaw. Pag may bako, walang himatay. Pag may bako, walang himatay. Klinik ko muna. Gumalaw, naangat yung kamay, Ano yan? Yan, arte na yan, Si Vice. Yan. Ayaw talaga, mga kaibigan. Ayaw talaga, grabe. Hindi natin alam kung comatose na to. Sige. Anong feeling? Ayan pala ikaw, Ayan pala kaw, yan, Sige lang. Ayaw gumising biglang nawala hindi gumigising, Sige lang Ayan, Pwede po. Yes, sasama po. Mag-emergency na kayo, Dok. Mag-emergency na kayo, Dok. Kurakot ka. Yan, Sige lang. Ayaw gumising daw, Ayaw gumising. Diretso na tayo, please. Atras. Grabe, Grabe talaga. Patay na yan, Patay yan, Yan, Sige lang. Biglang nagigising, Biglang gumanon, may lubak, Untik na saniban pala, Hindi naman pala nakakomato sa saniban.
Pogi mo'y iba ka talaga. Sobrang bait. Lasing na iba biglang umangat eh. Puti ko eh no. Oh, sa iba no. Oh. Diretso na sa veterans. Ito yung ambulansya. Oh. Oh. Binulungan ni Sarah, acting pa. Plus 50K. Acting pa, plus 50K. Okay. Buka. Buka. Grabe no, acting eh oh. Oh, hindi magigising. Sige lang sir, no problem. Oh, Dito oh, na tayo, oh. sir. Okay lang po. Copy, Oh. sir. Pahingi lang video. Andito lang ako, ma'am. Hindi ko pamilipat tayo, ha? Ay, sorry. Grabe oh. Tanga. Ikaw to ha. Magaling ka talaga umacting ha. Dito anong papel mo? Teacher ka naman ngayon. O, teka, teacher ka naman ngayon. Best actress pala talaga to. Ngayon, teacher naman siya. Ito na, the alleged anomaly may have cost taxpayers 1.6 billion according to the House Assistant Jill Bungalon, who raised the call for an investigation after revealing the alleged irregularity during Monday hearing on DepEd 793 billion budget for 2025. There seems to be a conspiracy in the bidding of laptops. Imagine, there was already a bidding and it's favorable to government. Meron daw pong bidding na makakamenos ang gobyerno. Makakamenos. Then, suddenly, there was a rebidding where there was 1% variance. Is this not a big question for the DepEd family? Nagbidding daw po na meron pong makakamenos sa gobyerno pero nagkaroon ng rebidding napunta po sa mas mataas ng 1%. Kagaling ano po? In other words, the prices of laptops have soared and it is because of the conspiracy of the people behind this bidding of laptops. Kumbaga, nagkatambak-tambak ang laptops at talagang napabayaan kasi nga po, hindi nanalo sino? Yung ka-close nila Sarah. Kasi kung mapupunta yun sa mas mababa na hindi nila ka-close, merong pamali. Wala kita bulsa, lugi negosyo, lintik na. Diba? Lugi negosyo. Wala kita pagpunta iba ang bidding. Kailangan pamali. I would also like to manifest that these warrants are an in-depth investigation in a proper committee after this budget hearing. Bungalon told Davao de Oro Maria Carmen Zamora, who was presiding over the hearing on behalf of Committee Chairman Saldico. Excuse me. Education Undersecretary Gerald Chan explained that during the first bidding, only 2 were awarded out of the 16 lots raised for bidding. The 14 disqualified bidders were allowed
to join the rebidding. Biro mo may 40 na pong disqualified, naka-rebid pa. Pwede po ba yon? Pwede po ba yon? Disqualified ka na, makaka-rebid ka pa? Bakit pinipilit mong maka-rebid? Siyempre, pala ako kita. Pag hindi sila rebid, ako wala kita. Wala pera, Sara. Wala pa lustay, Sara. Daig pa siya, chongkiti. Dami lustay. Wala naman posisyong gobyerno. Tama. Kailangan po, one time lang po ang pagbibid. Pag na-disqualified ka, cross out ka na sa government. Pero si Sara po, ibang klaseng pamamahala. Kahit disqualified ka na, dahil love kita, bigyan ng bidding niya. Bongalon said that according to the information received by his office, a 24% variance was recorded during the first bidding, which why it was shocked that the variance went down to as low as 1% during the rebidding. I raised this concern because probably there is an irregularity in the procurement of laptops and other electronic device, and there are personalities involved in this activity. Sino po mo hindi mag-i-involve dyan? Kapag ikaw po nasa isang kagawaran, sino ang dapat titiin? Sino ang dapat titiin? Sino ba ang patimuno? Ang patimuno po ay titara. Katipo, siya po ay patay gutom, tapera. Ang dapat titiin ay si Sara. Mahilig po siya sa paniniti at sa pakikialam. Chan succeeded former DepEd Secretary Michael Powa and Gloria Mercado. Pumasok na nga si Chan. Powa joined Duterte in the office of the president as her spokesperson, while Mercado took early retirement. Si Mercado po early retirement kasi nga po siniraan ng Davao Group ni Sara. At si Powa naman po ang talagang kaututan dila na kung kumuha. Ano pong ginawa ni Kumuha po siya ng permit para kay Sara sa Youth Summit na libre. Ginawa nilang 16 million. Kaya, sino ang dapat titiin? Bongalon identified another DepEd official during Duterte's administration who may also have been involved in the procurement anomaly. Procurement po ang anomaly. Ibig sabihin, kaya nila dinispose si Mercado, yung matanda na binigyan nila ng 50K na 9 na beses para po maawakan na ang procurement dahil ang pinalitan po ni Mercadong matanda ay si Powa. Wala nang lusot. Ngayon, eto lang nga po. Ngayon, si Angara na po nakaupo. During Monday hearing, Education Secretary Angara vowed to do his best in addressing the department perennial problems including short stage of classroom and the Philippines embarrassing ranking in the PESA. Ayan po, isa pa po yan, yung PESA natin. Pinakabobo na tayo dahil kay Sara. At ang kagandahan po nito, nung naupo po si Angara, wala pong abot-abot, binigyan niya ng laptop ang mga teacher. Ganun po kabilis. Si Sara po, hinihintay pa talaga na kumita siya bago siya mag-ano. Kita niyo po yung pagkain. Hinintay mo nilang kumita sila. Bubili sila lang marami ang pagkain.
para yung porsyento nila sa pagkain, solid ang porsyento. Stupid. Kaya yan po ang kawalangyaan, kadiliman at kasamaan ni Sara sa DepEd. Na kinawawa po ang ating mga estudyante. Bukod pa dito, yung laptop po naging laptop. Talagang nakakatawa. Sobrang nakakatawa. Laptop. Ang pogi mo'y iba ka talaga. Sobrang bait, abay grabe ka na. Kapag nagsalita, tila kakaiba. Ang lupit at sobrang nakakatawa. Mga matatanda, nawawala ang problema. Mga amoy Vicks at amoy Sampaguita. Mga loyalistang... Okay, sama na po natin ito. Ang 5 tuta. Ang 5 tuta. Bow. Si Digong, si Bongo, si Bato, si Sara, at si Robin. Ang 5 tuta. Ang pogi mo'y iba ka talaga. Sobrang bait. Ayan po ang binabasa ni BBM sa mga bata, ang 5 tuta. Ang unang tuta, aw, aw. Ang unang tuta ay si Ang unang tuta ay si Robin Padilla. Kasi bakit siya naging tuta? Kung anong sabihin ni Digong at Sara, siya ay susunod, anak ng tuta. Ang pangalawang tuta ay Senador Bongo. Kung anong sabihin ni Digong, kill, 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 ang mga pulis ay bibigyan niya ng sweldo sa mga pinatay nito. Anak ng tuta. Ang pangatlong tuta ay si Bato. Kapag sinabi ni Digong na patayin mo na Bato, iutos mo sa kapulisan, anak ng weteng, mabilis pa sa 4:00, patay ang aabutin mo. Kaya umabot tayo ng 30,000 patay na Pilipino. Anak ng tuta. Ang pang-apat na tuta ayon kay BBM. Ang pang-apat na tuta ay si Sara. Kapag nakakita ng pera, parang asong naglalaway at nauulol. Kapag nakakubra ng pera, talagang naglalaway siya. Kaya ang pang-apat na tuta ay si Sara, anak ng tuta. At ang huling tuta sa lahat. Ang huling tuta po, mga kababayan ko, ay si Digong. Ang tuta ng China, halik sa betlog ni Xi Jinping. Kung hey, fuck you. Siya po ang nagsalaula ng West Philippine Sea. Naglabas ng arbitral ruling, tinapon sa basurahan. Tuta ng China, kinawawa ang mga isda, hinatian pa ang mga mangingisda ng
mga hayop na mangingisda ng China. Dahil nga sa sobrang pagkatuta ni Digong at hinalikan pa ang nangingitim na betlog ni Xi Jinping. Ang panglilimang tuta at ang muling tuta, Digong, tuta ng China, anak ng tuta. Ang pogi mo'y iba ka talaga. At usapang tuta, eto na naman po si Daryl Yap na walang kadala-dala. Ang mahilig sa minor na parang si Kibuloy. Si Daryl Yap na mahilig tumikim din po ng minor. Ang tuta ni Aimee. Unang press con malapit na. Not libelous, not a political content, only Vin sentiments. Lokoy mo ang sarili mo. No political daw, kitang-kita mo naman. Unclear Castro. Huwag kami. Sabihin mo yan kay Vic Soto. Ina mo. Ang pogi mo. Diba? Diba? Ano ka pa? Sino ba nag-uutos sa'yo? Ano ba naman yan? Obvious na. Talagang tutang-tuta. Obvious na obvious. Hindi nyo kasi kaya si Ma'am Claire Castro. Hindi nyo kaya. Kahit anong gawin nyo, iba ang may tatak ng talino. Kaya good luck. Okay? Stupid. At usapang tuta pa rin tayo. Si Belica po. Si Belica bilang tuta ni Digong sumulat po. Putek ha. Sumulat sa mga presidente. Ang pogi mo'y iba ka talaga. Sobrang bait, abay grabe ka na. Kapag nagsalita, tila kakaiba. Ang lupit at Putik ang lupit nito. Sumulat kay Prime Minister ng Israel. Sumulat po kay Donald Trump. Sumulat po kay Xi Jinping. Putik ang lupit. Friends Rinier Mendoza, 1-2. Thank you po. Opo, alam ko po yan yung anuan ng Comelec. Nire-research na po natin yan. Thank you. Na yung bidder na company doon ay involved na contractor din ng mga Duterte. Anak ng tuta. Okay, basahin na lang natin to. Isang sulat para kay Xi Jinping ni Butch Belica yun, di ba? Butch Belica ba yun? Butch Belica, di ba? Si Butch Belica. It is, ito yung isa na lang yung kay Xi Jinping, basahin natin. Sumulat po siya sa mga presidente para palayain si Digong. Your Excellency, Xi Jinping, it is with utmost respect that I write this letter to you in behalf of the millions of Filipino people. Kakadiri naman to. Kakadiri naman in behalf of Filipino people. Ano naman. Who support the Philippine President Rodrigo Roa Duterte. During his president term, he implemented and delivered on his campaign promises against criminality. Then, this translated to great assurance that drug lords
and poachers will being dealt with, significant reducing the crime rate in our country. The streets were safer. Anti-criminality and anti-corruption were the hallmarks of President Duterte administration. Corrupt officials and crime leaders trembled in fear from his first day in office. As former cabinet member of President Duterte and chairman of the President Anti-Corruption Commission, I witnessed firsthand his dedication and action against corruption and crime. However, in the twist of fate due to political persecution and maneuvers, President Duterte was unjustly arrested by the International Criminal Court despite its lack of jurisdiction. This was tied to the anti-drug operation implemented under his anti-criminality campaign, the very advocacy that propelled him to the highest office. Our first president earned the mandate of the Filipino because they wanted a peaceful society. Drugs were destroying Filipino homes and families, but Duterte gave them hope and security. The illegal arrest of President Duterte by the ICC sets us a very dark and dangerous precedent for every leader of a free and sovereign country such as Republic of China. Ang bobo mo, Belica. Anong... Walang democracy si China, communist yun. For every leader of a free and sovereign country, komunista yon. The Philippines is not a member of ICC. The former president was not given due process prior to his arrest. The ICC process of arrest first, question later, violates universal human rights, specifically the right to be presumed innocent until proven guilty. Hindi kayo mananalo sa mandamus effectus cunotus pectus cactus. Hindi nyo kaya yon, Belica. Mandamus brutus effectus cactus 500. Illegally arrest but properly detained. Shamsi Wushu. Ay pa, Shamsi Wushu pa. Thank you. The alleged crime against humanity as imagined by the ICC are unfounded, baseless, and malicious accusations against a former president who merely fulfilled this campaign promise to combat criminality. Alam mo, Belica, mukha kayong tanga. Ha? Alam mo, Belica, mukha kayong tanga. Ha? Yung dinudulugan mong Amerika, Russia, wanted nga yung Russia sa ICC. Hindi mo ba naririnig yung sinasabi ni Roque na wala ng pag-asa? Hindi mo ba naririnig? Dahil sa totoo lang, ang katotohanan, walang illegal. Ang utak nyo lang ang illegal. Kahit anong sulat mo, kahit sumulat ka pa kay God, walang magagawa. Okay? Kasi pag sumulat ka kay God, ano mangyayari? The person you're calling is cannot be reached. The person you're calling is cannot be reached. Kahit kay God ka sumulat,
Hindi bati si Digong tsaka si God. Kay Demon dapat. Pangalawa, anong magagawa ng mga presidenteng to? Anong magagawa ng mga presidenteng to? Sinasabi nga namin sa inyo, the only way na mapapalay nga si Digong ay girahin nyo yung Netherlands. Diba? Girahin nyo ang Netherlands. Tapos, makakalaya si Digong. Mariretrieve nyo siya. Kaso ang problema nyo, paano kayo makakabalik dito? Itatapon pa rin kayo ni Bongbong. Diba? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kahit anong gawin nyo, kahit kanino kayo sumunat na Poncio Pilato, wala po mangyayari. Antayin nyo na lang po ang September, or baka hindi tayo umabot ng September, umabot tayo sa garapon. Hindi natin alam whichever comes first. Diba? Whichever comes first. Ang importante naman sa inyo makauwi eh. Hindi naman kayo nagsasabi na buhay. Oh, hindi naman kayo nagsasabi, di ba? Hindi naman kayo choosy. Okay lang yan kahit garapon, di ba? Okay? Hindi naman kayo choosy. So, antayin-tayin na lang natin makauwi si Digong. Either garapon o kahon ng posporo. Depende yan ha, depende. Hoy, Mary Jane Rivera. Hoy, nagkamali ako. Dahil sa'yo, nagkamali ako. May in-upload ako reels. Sabi ko, Mary Jane Rivera. Hayop ka. Naisip ko, ikaw, Mary Jane Rivera. Hayop ka, ikaw yung naisip ko doon. In-upload ko yung Mary Jane Veloso. Nailagay ko, Mary Jane Rivera. Kakabasa ko sa comment. Hayop. Salanan mo to eh. Tignan mo doon sa FB page, yung Mary Jane Veloso, naging Mary Jane Rivera. So, wala na magagawa mga DDS, kundi umiyak na lang tayo. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng